Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Itinanggi ni dating Pangulong na, Rodrigo Duterte na nagbanta siyang papatayin ng isang congresswoman at hinimok ang mga state prosecutor na iwasang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa kanya, ayon sa isang deposisyon na inihayag sa publiko noong Biyernes. Ang Deputy Minority Leader ng House of Representatives na si Franz Castro ay di umano'y binantaan ni Duterte ang kanyang buhay ng 2 beses nitong mga nakaraang buwan at hiniling sa mga state prosecutor na kasuhan siya. There was never any deliberate intent on my part to single out and threaten complainant Castro, sabi ni Duterte sa deposition, na ang kopya nito ay inilabas sa press ng National Prosecution Service ng departamento. Dapat i-dismiss ang kaso, dagdag ni Duterte. Kasunod nito nagsalita muli si FPRRD laban sa Congress, ang institusyon na tinawag niyang pinakabulok nitong mga nakaraang buwan. Sa naging pahayag ng dating Pangulo, sinabi nitong sobrang maling-mali ang naging response ng Kamara sa pagtatanong ng 2 SMNI host na si Eric Celes at Lorraine Bedoy, aniya Mr. Speaker, bakit ka magre-response sa mga ito with an anger moves? Matatanda ang nakontempt ang dalawa dahil sa hindi pag-reveal ni Eric ng kanyang source. Sinabi ni FPRRD na yun ay karapatan ni Eric sapagkat nakasalalay dito ang trabaho ni Eric, kredibilidad at tiwala, sapagkat sino nga naman ang magtitiwala pa kay Eric kung nagawa niyang sabihin kung sino ang kanyang source. Tama, may punto yung kay Eric kung bakit hindi niya sinabi yun. No, kung pinipilit man siya ng Kongreso na sabihin yun, is mawawala ng tiwala kung sino man yung nagsasabi sa kanya nun. And syempre, yung security, yung seguridad. Kaya nagsasalita yung kay Eric kasi buo ang tiwala niya. Hindi naman magsasalita yung kung kani-kaninong tao lang. Yung source na yon, kung ano man yung pinarating niya kay Eric, no? Totoo man o hindi. Syempre, may tiwala siya, kaya nagsalita siya ron. Ngayon si Eric, ang pagkakadeliver niya naman is nagtanong lang naman siya, bakit ang hirap-hirap sagutin? Diba? Yun ang yun ang pinaka dyan hindi magandang nangyari. Kung sakaling nagtanong siya, tapos nagpa-interview yung taong itinatanong niya, at doon niya sinagot, no, kahit hindi na mismo sa SMNI, at least nilinaw niya. Diba? Hindi yung hindi ka magsasalita. Dapat talaga nagsasalita ka Paano mo maidepensa yung sarili mo? Diba? Paano mo masasabi yung totoo kung hindi man totoo yung binibintang sa'yo? Paano mo malilinis ang pangalan mo kung ikaw ay tatahimik lang? Pero may kasabihan nga, diba? Kapag pinagbibintangan ka, is tumahimik ka na lang. Ibig sabihin kapag wala ka talagang kasalanan. Pero ito, dito, sa puntong ito, is dapat kang magsalita. Mas maganda, ipaglaban mo yung sarili mo kung totoo o hindi. Hindi lang naman yan ang magtatanong sa kanya. No? Huwag na natin banggitin yung kung sino. Hindi lang naman si Eric ang magtatanong sa kanya, kundi ang iba pa. Marami pang mga taong pwedeng magtanong. Pati yung syempre, mga netizens pwedeng magtanong sa kanya. At mag-isip, dahil dun sa ginawa niya, o ginawa nila dyan sa Kongreso kay Eric at saka kay Doc Badoy. Diba? Hindi maganda yung nangyari. Kasi parang pinigilan nila yung freedom, yung democracy, no, na magsalita o magtanong yung mga mamamahayag, kahit sino, na may karapatan naman talagang malaman kung ano yung nangyayaring ganon. Dito sa bansa natin, lalong-lalo na sa pondo na itinatanong. Ang nakapagtataka lamang bakit nasabi ni Representative Gus Tambunting na ibinulong na sa kanya ni Eric ang nasabing source. Si Duterte ay nagbigay din ng kanyang saloobin sa tunay na dahilan kung bakit pinalaya sina Eric at Lorraine Bedoy. Ang senaryo daw na ito ay nalaman na niya bago pa man mangyari.
Sinabi niya raw ito sa ilan sa mga taga Davao. Hindi daw ang writ of habeas corpus ang dahilan kung bakit pinakawalan ng Congress ang dalawa. Alam naman daw yan ng Congress at kampo ng dalawang SMNI host na it takes a long time bago magkaroon ng desisyon ng korte, kaya marahil kung hinintay ito ay aabutin pa raw ng ilang buwan sa kulungan ang dalawang host. Ang pagpasok ng military sa eksena ang lubos daw na ikinatakot ng Congress. Hindi daw totoo ang dahilan ng mga kongresista na pinalabas ang dalawa dahil sa humanitarian. Matatandaan naglabas ng manifesto ang PMA Years na nagdedemand sa Congress na palayain ang dalawang SMNI kasama ang iba pang kahilingan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng buong pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isyu na ito na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Pero parang totoo nga yan, no? Na hindi naman nila pinalaya yung dalawa para sa humanitarian. No? Kasi parang wala silang wala silang plano eh. No? So nagsasalita sila eh. Hanggat hindi sinasabi kung sino yung source. Pero yung pumirma na yung 200 general, yung mga PMA cadets, lahat, no, nalaman na nila yan. At syempre, iniisip nila baka magkagulo, lalo tayong maipit dito. Para malinis, pakawalan na natin kasi lalabas tayong masyadong masama na dito. Hindi lang naman yung sa mga PMA cadets o sa mga generals na pumirma. Syempre, sa mata ng netizens talaga is maingay talaga yung nangyari na yon. Sila ang lalabas na mali. Kaya kumbaga parang linis pangalan yung nangyari. O sige, pakawalan natin to for humanitarian reason. Para na lang, total magpapasko naman. Pero yung kung babalikan natin yung dati, parang wala silang plano talaga. No, kahanggat hindi nila sinasabi. Tapos, yung tungkol dun sa reklamo ni Ka Eric, kapag pinakawalan sila is ididemanda naman yung Kongreso. Yun din, baka ayaw din silang pakawalan dahil doon. Simula na lumabas lang yung pirmahan na ganyan, saka sila pinakawalan. Ayun. Maganda yung si PRI. There is, as you have realized, ayaw ka ng makapakalin ng istorya. There has been a lot of missteps, mishaps. Nagkatawag sa tramdong sa nadapa. Maraming dapat na hindi maganda. And silipin ninyo ito. Dito nga si General Bautista, si Jim Barrasan. Ito rin ang din. Masama ang nangyayari. Because yung si Rex pati si Badoy were cited in contempt sa Congress and ordered in prison for a flimsy, very flimsy ground. Alam mo, kung ayaw mo magsagot, sabihin mo lang sa committee, yung kanyang I cannot reveal my source because it will destroy my job. It cost me my job and reputation. Sino pang niwala sa akin magbasa? It's an occupation, livelihood. So, hindi ka talaga mapigil unless it involves national security. Pag involved na ang national security, you can ask for an executive session. Sabi mo, sir, hindi pwede kasi delikado ang bayan namin pag nalaman to. That's okay. Yung kay Badoy, wala talaga. Ito ang masama ngayon. And this is a new development in our political life. Pinakulong nila yung dalawa. At siyempre, automatic yung habeas corpus. Petition in court na palabasin sila. Ang petition ng habeas corpus takes a long time. Even in the preparation of the documents, ilang araw pa yan, tapos isang buwan pa. But suddenly,
Suddenly, the PMA graduates made an open letter addressing to the committee sa Congress na hindi tama yung ginagawa ninyo at we are demanding that you release. Kinaumagahan, release nila. Ibig sabihin, natakot sila. Kung tutusin talaga, no, doon sila nataranta eh. Kung tutusin doon sila nabigla dahil doon sa pirmahan ng mga PMAers. No, kung hindi nangyari yon, talagang sinasabi ko nga kanina, wala silang plano na pakawalan yung dalawa. Ang inalang nila, iniwas nila dito is yung magkaroon ng malaking problema. Kasi tignan nyo, alam naman ng mga PMAers, kaya sila kumilos ng ganyan, na alam naman nila is nasa punto si Ka Eric at saka si Doc Badoy doon sa nangyari. No, wala naman silang kasalanan. At saka isa pa, hindi ba sila natutuwa kay Ka Eric? 'Di ba dapat natutuwa sila kasi tumutulong si Ka Eric sa gobyerno at tumutulong sila na ibulgar kung ano yung mali. May masama ba doon na magbulgar ka ng mali? Kailangan ba laging tama o magandang pangalan, yung pagpabango ng pangalan ng mangyari na wala na bang karapatan na punahin nila kung ano yung nangyayaring mali para malaman ng mga tao? Maganda nga yung ginagawa nilang yun eh. Wala naman silang pagkakamaling nagawa doon sa ganung bagay na yan at napag-initan sila ng ganyan. Dapat nga natutuwa sila kay Ka Eric dahil nakikipagtulungan sa gobyerno. At kung sino man yung tiwali is talagang binabanata nila o inaano nila. Diba? Kasi para sa mga mamamayan yan eh. Para maging maayos yung takbo ng bansa natin. Kaso hindi sila natutuwa. Pag may mga ganyan tao, parang ayaw nila mangyari. Parang gusto, maglokon tayo rito, parang ganyan. Nasa Supreme Court, wala pa yung habeas corpus. Go! Ngayon, yan ang yung gagawin. Natakot sila sa military. Kasi the military at to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering with our Bigote ni Robin nagdala eh, no? Political, civil order. Binoy, kamusta na ba China dyan? Ang problema nito, because there was this patent, clear violation of the Constitution, ang mga sundalo hindi na nakatiis. Sabi nila, you can read between the lines that you are violating the Constitution. You are destroying the very Constitution that yes. Kayo mga Ilocano, kami mga Bisaya, yung iba taga-Pulo, Zamboanga, Bicol, Quezon Province, Ifugao. Alam mo kung tayo lang sa isang dito, hindi tayo magkakaintindihan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan. Ayaw natin bumati natin. What holds us together? Bakit tayo madali na, kumusta ka? Because of the political process under the document. And that document, papel lang yan, holds the fabric na hindi tayo magkaliwalay-walay. And that is the Constitution of the Republic of Philippines. Pag yan ang ginalaw, magkagulo talaga tayo. Kaya itong Congress, they have been citing people in contempt. Ilang beses na yan. The coercive power to declare a person in contempt of Congress is not exercised without any valid hindi ang basta-basta na papilan na pinapalabas mga ulo. Could be in box. Dahil mayroon talaga yung punitive powers ng God to enforce the order and everything, to maintain justice. Pero itong Congress, somebody should tell them not to
exercise the power unnecessarily kasi somebody. Ako alam ko na. Magkakadala ko, sabi ko, papasok ko yung military dito. Hindi na ako nagkamalit. Papasok talaga ang military, sabi ko. Kasi nakita na namin yung military na abuso sa gobyerno. Ano? So, ngayon, takot na ang Congress ngayon. I do not think that they can never cite any other person in contempt of court for a friend's reason. But of course, yung nagbibigat, national security, Kinuklose sa Bongo. Economic interest. Yan talaga mapili ka. Kapag kinatagalan ng Congress. If you are not ready to tell it in public, sabihin na, okay, executive session tayo. It's okay. Pero mga yung serviso na alam mo, kaibigan kami kaibigan ko ito si Kumandes. Yung pagtanong na totoo ba yung 1.6 Tanong lang naman yun eh. is never wrong. Hindi mo pwedeng sabihin o disiplinahin mga tao pag tinanong ka ng ganun. Putang na bayad ka ng tao, pera nila yung tinatanong nila. Why should you respond with anger? Oo, tama si FPRRD ron. Nagtanong lang naman, nagalit ka. Ako ilang beses na yun. Nag-congress ako, mas gano'n sa kabinet. Yun yung basis. Doon ang umpisa yun. Kaya sinayin yung content, tinawag, pinag-testify. Ayun. Ngayon, pinag-test. Pumasok ang militar. Was it right? No. Hindi ko na makialam. But was it appropriate? Yeah. Kasi they were detaining a person unnecessarily. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre ayan si FPRRD nagsalita na. Tama nga naman yun eh. Nagtanong lang naman. 'Di ba? Yung tanong tapos ang ibabalik mo yung galit. Kapag ikaw may nagtanong sa iyo, tapos nag-response ka ng galit, anong ibig sabihin nun? Ba't ka nagagalit dun sa tanong? Ibig sabihin nun, syempre, pag ikaw ay nagalit, maaaring guilty. Ayaw mong madidinig sa iyo yung tanong na yon. 'Di ba? Pero pag nagtanong sa iyo, hindi ka naman guilty o ano doon sa tinatanong sa iyo, is sasagutin mo ng maayos. O, 'di ba? Kaya yun ang nagiging question talaga. Hindi masamang magtanong. Dahil kung masamang magtanong kapag ikaw ay nawawala, huwag ka na magtanong, baka makulong ka. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.